Kumusta, Sir Chris? At sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel. Ako po si Karen at taga Cavite. Nais ko pong ibahagi ang isang karanasang tumatak sa akin at sa aking pamilya. Isang kwento ng kulam na nagsimula sa isang pagkakamali ng aking pinsan. Taong 2001. Ako'y 30 taong gulang pa lamang noon. Tahimik at maayos ang aming pamumuhay sa isang barangay sa Antipolo. Kabilang sa aming malaking pamilya ang aking pinsan na si Elsa. Siya'y maganda, matalino at masayahin. Ngunit isang araw, nag-iba ang kanyang mundo dahil sa isang lalaking dumating sa kanyang buhay. Si Elsa ay nagtrabaho sa isang opisina sa Makati. Doon niya nakilala si Marco, isang gwapong lalaki at nakakaangat sa buhay. Manager ito sa pinapasukang opisina ni Elsa. Sa simula pa lang, alam na ni Elsa na may asawa na si Marco. Ngunit hindi niya ito alintana. Nahulog siya sa patibong ng pag-ibig at hindi nagtagal. Naging kabit siya ni Marco. Pinapayuhan ko siyang iwan ng lalaki, pero matigas ang ulo niya. Nasusunod kasi ang mga luho niya sa karelasyong may asawa. Palihim silang nakikita at nagkakaroon ng mga sandaling magkasama. May mga pagkakataong ginagamit pa nga niya ang pangalan ko kapag gagabin siya pag-uwi dahil kasama niya si Marco. At nalalaman ko na lang na ako ang isinasangkala niya sa mga magulang kapag hinahanap na siya ni Tita Minda sa akin. Sa isang barangay lang kami nakatira, pero may kalayuan pa. Kailangan pang sumakay ng jeep. Subalit sa bawat pagtatago, kasinungalingan at pagtataksil, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang sitwasyon. Isang araw, habang nasa bahay namin si Elsa, bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan. Hindi niya ito pinansin noong una. Iniisip niyang baka dahil lamang ito sa kinain niya. Ngunit habang lumilipas ang oras, lalong sumasakit ang kanyang tiyan. Tila pa may humihigop sa kanyang lakas. Dinala namin siya ng mga magulang niya sa ospital para ipasuri. Subalit walang makitang dahilan ng mga doktor. Walang makapagpaliwanag sa kanyang karamdaman. Unti-unting nawawala ang kanyang sigla. Bumabagsak ang kanyang timbang at nagiging tuyot ang kanyang balat. Hiniwan na rin siya ni Marco nung dumalaw ito sa kanya sa bahay nila nang makita ang itsura niya. Nandiri ang lalaki sa pagbabago ng anyo niya. Hindi na ito muli pang nagparamdam kay Elsa na labis niyang dinamdam. Isang araw, habang nagkikwentuhan kami sa bahay nila, ay bigla na lamang bumagsak si Elsa sa sahig. Nang subukan namin siyang buhatin para madala sa ospital, ay naramdaman kong malamig na parang yelo ang kanyang katawan. Kinabahan ako dahil hindi na maganda ang kalagayan niya at masyado nang gumaan ang timbang niya. Nakaratay siya sa ospital kahit walang makitang sakit ang mga doktor, maliban sa pangangayayat at pagkatuyot ng balat ni Elsa. Maya-maya pa ay bigla siyang nagsuka ng mga uod at iba pang insekto. Naisip ni Tita Minda na baka kinukulam ang kanyang anak, kaya inilabas siya ng ospital at pinatingnan sa albularyo. Sa takot at pangamba, napagdesisyon na naming magtungo sa bahay ni Aling Marta. Isa siyang matandang albularya na inirekomenda ng kapitbahay namin. Ikwinento namin sa kanya ang nangyayari kay Elsa. At agad na sinabi nitong isang malakas na barang ang dumapo sa pinsan ko. Ilang sandali pa, naglabas ng mga kandila si Aling Marta at sinimulan nitong bumulong ng mga dasal. Bigla namang nag-iba ang mukha ni Elsa. Naging masama ang kanyang tingin at naglabas ng mga salita na hindi namin maintindihan. Para siyang sinasapian ng kung ano at hindi kami nakikilala.
Panay-usa lang niya ng mga salitang banyaga sa pandinig namin. Napakapit ako sa braso ni Tita Minda. Sinabi ni Aling Marta na may babae na nagsiselos kay Elsa at siya ang may kagagawa ng barang sa pinsan ko. Hindi ko alam kung nadiskubre na ba ng asawa ni Marco ang panluloko sa kanya ng dalawa. Bumulong si Elsa sa tenga ko at nagsabing hindi na niya kaya. Awang-awa ko sa kanya pero wala akong magawa. Sinabi ni Aling Marta na pansamantalang solusyon lang ang kaya niyang gawin dahil isang malakas na barang ang kumapit sa pinsan ko. At iyon ay uri ng barang na kayang pumatay ng biktima. Ang habili ni Aling Marta na hanapin agad ang alam naming may gawa ng barang kay Elsa para makiusap at humingi ng tawad bago pa mahuli ang lahat. Iniwan muna namin ang pinsan ko sa pangangalaga ni Aling Marta habang nagmamadali kami sa paghahanap sa bahay ni Marco para makausap ang asawa nito. Sa tulong ng ilang kaibigan ni Elsa sa trabahong pinapasukan, natunto namin ang bahay ni Marco. Hindi na namin naisama si Elsa dahil hindi na siya makabangon sa higaan sa sobrang kapayatan. Nakaharap namin si Felicia, ang may edad ng asawa ni Marco. Hinarap kami nito na may bakas na galit sa mga mata. Nakiusap kami ng mga magulang ni Elsa na patawarin na siya at tigilan na ang pagpapahirap sa pinsan ko dahil nagsisisi na siya sa kanyang pakikiapid. Ayaw pumayag ni Felicia na basta na lang patawarin si Elsa at gusto niyang magtanda ang pinsan ko para hindi na umulit pa sa pangangabit. Nagmakaawa pa kami kay Felicia. Humingi kami ng tawad at inamin namin ang pagkakamali ni Elsa. Ipinangako namin na ilalayo ng tuluyan ng pinsan ko para hindi na sila magkita pang muli ni Marco oras na gumaling siya. Sa aming pagluha at pagsusumamo, naramdaman kong nagbagong ekspresyon ni Aling Felicia. Nabawasan ang galit at pot sa mga mata nito. Sinabi ni Felicia na patatawarin na nito si Elsa pero kailangan niya magpakalayo-layo para hindi na balikan ni Marco. Nangako ang mga tito at tita ko na ilalayo na nila ang anak at sa Cebu na maninirahan oras na gumaling si Elsa. Binalikan namin si Elsa sa bahay ni Aling Marta. Nanalangin kami habang pinapanood ang patuloy na panggagamot ng albularya sa pinsan ko. May mga katas ng dahon ang ipinapainom sa kanya at langis na ipinapahid sa katawan. Ilang araw na nagpatuloy ang gamutan habang hinihintay namin ang pagtupad sa pangako ni Felicia na patatawarin na si Elsa. Unti-unting bumalik ang kulay at sigla ng pinsan ko makalipas ang 1 linggo. Bahagyang nagkalaman na ang mga braso niya at nagkakulay na ang mga pisngi. Kumakain na siya at hindi na nagsusuka. Unti-unting bumalik sa normal ang kanyang buhay at nakakalakad na ulit. Nagpasalamat kami kay Aling Marta. Personal din kami nakipagkita ni Elsa kay Felicia sa isang restaurant para mapagpasalamat at humingi na rin ng tawad. Nangako si Elsa na magpapakalayo-layo na at magbabagong buhay. Ang kwento ni Elsa ay nagsilbing malaking aral na sa aming lahat. Natutunan namin ang halaga ng katapatan at ang masamang epekto ng pakikiapid. Salamat Sir Chris sa pagkakataong mahibahagi ang kwentong ito. Naway magsilbing aral ito sa inyong mga tagapakinig at magbigay ng inspirasyon na piliin ang tama sa lahat ng pagkakataon. Kumusta Sir Chris at sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel? Ako po si Clara, taga Makati. Nais ko pong ibahagi ang isang karanasang tumatak sa akin at sa aking kapatid. Noong 2005, 20 taong gulang pa lamang ako ng mga panahong iyon. Bagong lipat kami sa isang maliit na apartment sa Quezon City. 4 lang kami sa pamilya, ang mga magulang ko at ang kapatid kong si Marga. 18 pa lang siya noon. Maganda at matalino si Marga.
Makinis ang kutis at may katangkaran. Yung tipong pwedeng isali sa mga beauty contest. Kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral pansamantala para makapag-ipon ng pang-tuition sa kursong nursing. Nagkasakit kasi si Papa at hindi nakabalik kagad sa Saudi, kaya kami muna magkapatid ang gumawa ng paraan para magkaroon ng pagkakakitaan. Napasok si Marga na call center agent sa Ortigas at panggabi ang shift niya. Doon niya nakilala si Leo. Matanda ito sa kapatid ko ng 7 taon. Nadala niya na minsan ito sa bahay nung kaarawan niya at ang pakilala niya rito ay katrabaho lang. Mistisuhin at matangkad si Leo, kaya napapansin ko ang mga panakaw na tingin ng kapatid ko sa kanya. Pero hindi ko yun gaanong binigyan ng pansin. Maaaring paghanga lang ang nararamdaman ng kapatid ko sa lalaki. Pero hindi nagtagal. Napapansin namin na nahuhuli na siyang umuwi. Dati ay nasa bahay na siya bago mag 9:00 ng umaga. Pero bigla siyang hapon na umuuwi. Noong unay hinahayaan lang siya ng mga magulang namin. Pero sinita nila ito nang halos saglit na lang ito umuwi bandang gabi para maligo at magpalit ng damit. Tapos ay didiretso na ng pasok sa trabaho. Tinanong ni Mama ang malapit na kaibigan ni Marga na si Kathy. Noong una ay ayaw pa nitong sabihin ng totoo, pero napaamin din na kasintahan na ni Marga si Leo. Ang sabi ni Kathy ay may asawa na ito at buntis pa. Pinagsabihan si Marga ng mga magulang namin na hiwalayan ang lalaki dahil mali ang kumabit. Pero ayaw niyang makinig. Nagrebelde siya at sumama sa lalaking yun. Sinubukan ko siyang tawagan para kumbinsing umuwi na, ngunit hindi siya sumasagot. Tinataguan din niya ako kapag pinupuntahan ko siya sa trabaho. Inabot ng ilang buwan bago siya muling nagpakita sa amin. Nang bumalik siya, halatang halata ang pagbabago sa kanyang anyo. Namumugto ang kanyang mga mata at tila ba nawalan siya ng sigla. Naghiwalay na daw sila ni Leo at ayaw na niyang pag-usapan pa kung ano ang nangyari sa kanila. Tinanggap siya ng mga magulang namin at hindi na tinanong pa kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni Leo. Ilang araw lang matapos umuwi si Marga sa bahay, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa amin. Sa una, mga simpleng ingay lamang, mga kaluskos sa kusina, mga yabag sa hagdanan at mga kalabog sa dingding. Akala namin ay gawa lamang ang mga iyon ng alaga naming pusa o ng mga daga. Pero wala namang kaming nakitang daga sa bahay. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalala ang mga kakaibang pangyayari. Isang gabi, habang natutulog ako, bigla akong nagising sang malakas na kalabog sa baba ng bahay. Lumabas ako ng silid para tingnan kung may nakapasok na magnanakaw. Kumuha pa ako ng vase para may pamukpok ako kung sakaling napasok kami. Nakita ko si Marga na nakatayo sa tabi ng mesa at nakatumba ang isang upuan. Tumitig siya ng malalim pagkakita sa akin. Nang tinanong ko siya kung anong ginagawa niya, bigla siyang bumagsak sa sahig at nawala ng malay. Taranta ako nagsisigaw para magising sina Mama at Papa. Pinagtulungan namin siyang madala sa silid namin at inihiga sa double deck. Doon sa ibaba muna kung saan ang pwesto ko. Hindi ko man lang napansin na lumabas pala siya ng kwarto namin. Sinalat ko ang noon ni Marga. Napakainit ng katawan niya. Inalagaan siya ni Mama buong magdamag para bumaba ang lagnat. Sa mga sumunod na linggo, lalong lumala ang kalagayan ni Marga. Palagi niyang sinasabi na may naririnig siyang boses na tinatawag ang kanyang pangalan. Minsan, naririnig ko rin iyon. Isang mahinang bulong na nagmumula sa kung saan, pero walang tao sa paligid. Sa tuwing gabi naman, nararamdaman ko ang malamig na hangin na tila ba may presensyang dumadaan sa kwarto namin ni Marga. Isang gabi, habang magkasama kaming nanonood ng TV, bigla na lamang nabasag ang mga bintana at bumukas ang pintuan ng apartment.
Tumayo ang balahibo ko sa takot at nakita ko si Marga na nakatitig sa akin. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Biglang sinabi ni Marga na nandito ang asawa ni Leo, namatay ang kinakasama nito dahil sa kanya. Nabigla ako sa mga sinabi niya. Ang asawa ni Leo na si Tricia ay nagpakamatay nang malaman ang tungkol sa relasyon nila ni Marga. Nagbigti si Tricia sa kanilang bahay at natagpuan na lamang na wala ng buhay. Hindi iyon makaya ng konsensya ni Marga kaya siya nakipaghiwalay kay Leo. Hindi nagtagal, nagsimula nang magpakita ang multo ni Tricia sa amin. Palagi namin itong nakikita sa salamin. Nakatayo sa gilid ng kama o kaya'y naglalakad sa paligid ng apartment. Hindi na rin kinaya ng mga magulang ko ang ganong pananakot na ginagawa sa pamilya namin. Humingi ng tawad si Marga kina mama dahil siya ang ugat ng pagmumulto ni Tricia. Hindi na rin namin kinaya ang takot kaya lumapit kami sa isang espiritista na kakilala ng kaibigan ni Papa upang humingi ng tulong. Sa tulong ng espiritista na si Mang Tomas, nalaman namin na ang tanging paraan upang mapatahimik ang kaluluwa ni Tricia ay humingi ng tawad at magsagawa ng orasyon para sa kanyang katahimikan dahil hindi matatahimik ang kaluluwa na nagpatiwakal, lalo na kung ito ay may tinatanim na galit at gustong maghigante. Gumuhit ng bilog na may bituin na may 5 sulok si Mang Tomas sa lapag ng gitna ng sala namin. Pinatayo si Marga sa gitna ng bituin. Nagsindi ng kandila si Mang Tomas. Pagkatapos ay umusal ng panalangin. Sa pagsisimula ng ritual, biglang lumakas ang hangin kahit nakasara ang pinto at mga bintana. Nakita ko si Marga na nanginginig habang sinasabuyan ni Mang Tomas ng holy water at asin. Narinig namin ang sigaw at iyak ng isang babae sa loob ng bahay na parang nagmumula sa ilalim ng lupa ang tinig. Sumigaw si Marga ng patawad habang umiiyak. Nakiusap na patawarin siya sa lahat ng kanyang nagawa at sana ay maging mapayapa na ito sa kabilang buhay. Napaluhod si Marga. Gusto ko siyang lapitan pero pinigilan ako ni Mang Tomas. Pinigilan din niya ang mga magulang namin na nakamasid lang din habang patuloy sa pagmamakaawa si Marga sa kaluluwa ni Tricia. Matapos ang orasyon ni Mang Tomas, unti-unting humupa ang hangin at naglaho ang presensya ng multo ni Tricia. Nagdasal kami ng taimtim at humingi ng kapatawaran. Naramdaman kong bumalik na sa normal ang aming paligid. Nawala ang mabigat na presensya na ilang linggo na naming tinitiis. Ibinili ni Mang Tomas na dalawin ang puntod ni Tricia, mag-alay ng bulaklak at magsaboy ng alak bilang alay. Ginawa namin iyon at sinamahan si Marga para suportahan ang kapatid kong naligaw ng landas. Simula noon, unti-unti bumalik ang sigla ni Marga. Inayos niya ang kanyang sarili at nagsimula muli ng panibagong buhay. Hindi na rin siya nakikipag-ugnayan pa kay Leo. Salamat Sir Chris sa pagkakataong maibahagi ang kwentong ito. Naway magsilbing aral ito sa inyong mga tagapakinig at magbigay ng inspirasyon sa lahat. Kamusta po Sir Chris at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong channel? Ako po si Andrea, 44 na taong gulang. May nais akong ibahaging kwento tungkol sa isang karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Noong taong 2003, 23 taong gulang pa lamang ako at nagtatrabaho bilang isang office clerk sa isang land developer sa Makati. Doon ko nakilala si Marco. Isang magaling na arkitekto na madalas naming nagiging consultant sa mga proyekto ng opisina. Si Marco ay gwapo, matalino, at mabait. Sa simula pa lang ng aming pagkakakilala, agad na kaming nagkaroon ng connection at nagkapalagayang loob. Si Marco ang tipo ng lalaki na kaya magpatawa at magpasaya ng araw ko. Sinuyo niya ako
at napa-oo makalipas ng 3 buwan ng pagpapahayag niya ng pagkagusto sa akin. Nararamdaman ko ang kanyang pagmamalasakit at pag-aalaga. Hindi ko inisip na may mali sa aming relasyon dahil pakiramdam ko siya na ang tamang tao para sa akin. Masasabi kong naging masaya ang bawat sandali ng aming pagsasama. Sa tuwing weekends, magkasama kaming nagliliwaliw, magpunta sa beach at kumain sa mga sikat na kainan. Hindi ko naramdaman ang anumang pangamba o duda. Isang araw, niyaya ako ni Marco sa isang restaurant at ipinakilala ako sa kanyang mga kaibigan. Masaya akong tinanggap ng kanyang barkada. Ngunit sa kabila ng lahat ng kasiyahan, napansin ko ang kakaibang pagtingin ng mga kaibigan niya at may ilang biro patungkol sa number 2 at urig. Kinabahan ako ng bahagya pero inisip kong baka inside joke lang nila magkakaibigan yon. Hindi ko lang ito binigyan ng pansin dahil buong buo ang tiwala ko kay Marco. Ilang buwan kaming naging masaya bilang magkasintahan. Isang araw, dinala ako ni Marco sa bahay niya. Unang pagkakataon iyon na dinala niya ako roon. Napansin ko ang isang lumang larawan na naka-frame sa istante. Larawan iyon ng isang babae na may malaanghel na muka. Nang tanungin ko siya kung sino ang babae sa larawan, biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon. Si Elena daw iyon, ang asawa niyang pumanaw na. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Hindi niya sinabi sa akin na biyudo na pala siya. Ayaw na raw niyang pag-usapan niyon dahil matagal nang patay si Elena. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Ngunit sa kabila ng lahat, mas pinili kong magtiwala kay Marco. Sa isip ko, wala namang masama dahil patay na ang kanyang asawa. Inalok niya akong magsama na kami sa iisang bubong. Pumayag ako, Sir Chris, dahil mahal ko siya. Ang pangako niya ay pakakasalan ako oras na makaipon siya ng malaki-laking pera para mabigyan ako ng ingranding kasal. Kinilig pa ako noon at na-excite dahil ganun ang pagpapahalaga niya sa akin. Ilang araw lang ang lumipas ay nagsimula na akong makaranas ng mga kakaibang pangyayari sa kanyang bahay. Sa una, mga simpleng bagay lamang, mga kaluskos na hindi ko maipaliwanag kahit ako lang ang tao. Mga bagay na nawawala at biglang lumilitaw sa ibang lugar. Palagi akong kinakabahan tuwing mag-isa ako sa kanyang bahay. Ngunit pilit kong hindi pinapansin dahil inisip kong epekto lamang iyon ng imahinasyon ko. Isang araw, habang naglilinis ako ng bahay ni Marco, nakakita ako ng lumang diary na nakaipit sa ilalim ng kutsyon ng kama. Diary iyon ni Elena, ang kanyang yumaong asawa. Hindi ko napigilan ang sarili kong basahin ito. Sa mga pahina ng diary, nalaman ko ang totoong nangyari kay Elena. Si Elena ay isang masayahing babae na minahal ng buong puso ni Marco. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaman niya ang tungkol sa mga lihim na relasyon ni Marco habang sila ay mag-asawa pa. Paulit-ulit na pambababae sa loob ng 8 taong pagsasama nila, pero palaging pinapatawad ni Elena. Labis na nasaktan si Elena sa ginawa ng asawa. Nagkasakit siya ng leukemia hanggang sa humina ang katawan at tuluyang pumanaw. Ang ikinabigla ko ay ang petsa kung kailan ang mga huling isinulat nito. Ang mga panahong kami na ni Marco at nagpapakasaya sa mga outing at paglabas kasama ang mga kaibigan niya. Nagawa niya akong paibigin habang nakaratay ang asawa sa sakit na leukemia. Pagkatapos kong mabasa ang diary, may bumalot na bigat sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Marco pagkatapos ng aking natuklasan. Nakapagdesisyon akong makipaghiwalay sa kanya oras na makabalik galing sa proyektong tinatapos sa Cebu. Ngunit bago pa man ako makipaghiwalay kay Marco, nagsimula nang mangyari ang mga mas nakakatakot na bagay.
Madalas na magparamdam si Elena sa akin. Nagpapakita na rin siya sa mga panaginip ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at galit. Narinig ko ang kanyang mga bulong, mga iyak, at mga sigaw na tila ba gustong iparating sa akin ang kanyang hinagpis. Isang gabi, biglang nagpatay sindi ang mga ilaw. Narinig ko ang mga yabag mula sa hagdanan at ang malamig na hangin ay tila ba yumayakap sa akin. Nagsalita ako ng malakas at nakiusap kay Elena na patawarin ako dahil hindi ko rin alam na may asawa na si Marco. Nangako ako makikipaghiwalay na sa asawa nito dahil hindi maatim ng konsensya ko ang ginawa ni Marco sa kanya. Hindi ko rin alam na naging isa akong kabit. Alam kong kailangan kong gawin ang tama upang matahimik ang kaluluwa ni Elena. Hindi ko na hinintay ang pag-uwi niya. Nag-iwan ako ng sulat na pamamaalam kay Marco. Agad akong nagtungo sa puntod ni Elena, dala ang maleta ko, ang kandila at ang bulaklak bilang paghingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos ay dumiretso ako sa simbahan para mangumpisal sa pare. Humingi ako ng patawad at gabay para makapagsimulang muli. Umuwi ako sa bahay ng mga magulang ko sa Laguna at sinabi ang mga nangyari sa akin. Naunawaan nila ang sitwasyon ko at tinanggap sa bahay. Hindi na ako nagpakita pa o nakipag-usap pa kay Marco. Nag-resign na rin ako sa trabaho para hindi na niya ako makita pa. Ayoko makausap siya at madaan sa pambobola at baka maging marupok ako. Hindi na kami nagkaroon pa ng komunikasyon mula noon. Ngayon ay may asawa na ako na matatawag kong akin at nabiyayaan kami ng 3 anak. Sana ay may natutunan ang inyong mga tagapakinig sa ibinahagi kong kwento. Maraming salamat po Sir Chris sa pagbabasa ng aking kwento. More powers po sa inyong channel.